Para siguradong wala na ako makitang mga unggoy dito sa asyenda, pagpapatayin mo silang lahat. Huwag mo pong saktan ang asawa ko. Baka hindi totoong maayos ang lagay nila sa asyenda. Mag-asawang katiwala. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Sa dami ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa, sino ang mag-aakalang ang hayop na mga unggoy ay maaaring magsabog ng lagim? Ang tanong na yan ay sasagutin ng episode natin ngayon na mula sa padalang kwento ng isang taga-Binangonan, Rizal. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, tawagin niyo na lamang akong Roxanne, 30 anyos at lihitimong taga-Binangonan, Rizal. Ang kakilakilabot na kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay naganap isang dekada na ang nakakaraan. At ito'y karanasan ng naging classmate at kaibigan ko noong nag-aaral pa ako ng Radio Telegraph Operator Course sa Maynila. Si Andrea. Naging close kami, kaya nagkahingahan kami ng problema sa isa't isa. At isa sa mabigat na problemang naidaing sa akin ni Andrea, ang kawawang kalagayan daw ng mga magulang niya, na sina Mang Simeon at Aling Lina. Na para mapag-aral siya ay nagtatrabaho pa ang mga ito kahit mga senior citizen na. Bilang mga katiwala sa isang asyenda sa liblib na lugar sa Zambales. Kasi bugnutin daw at magaan ang kamay ng kanilang 55 anyos na amo na nagngangalang Sir Valentin. Simeon! Simeon! Nariyan na ho, Sir Valentin. Pasensya na ho, hindi ako nakalapit agad sa inyo. Dahil pinatay ko muna ang hose ng tubig na ginagamit ko sa paglilinis ng inyong kotse. Gunggong ka! Bakit niyo ho ako sinampal sa batok? Nagtanong ka pa. Hindi ba tinuutos ko sa iyo ayoko makakita ng mga unggoy dito sa aking asyenda? Oo. Ano mga hayop na yan na lumabas sa talayban? Sir, mula pa ho nang tumira kayo rito at maging katiwala niyo kami ng asawa ko, may mga unggoy na ho rito. Kung ayaw mong palayasin ko kayo mag-asawa rito, sundin mo ko. Oo, sir. Shhh! Layo kayo rito! Mga unggoy! Layo kayo! Nakita mo ang asal ng mga hayop na yan? Tinignan pa nila ako ng matalim bago sila nagsilayas. Naitaboy ko na ho sila. Huwag mong itaboy lang ang mga hayop na yan, Simeon. Para siguradong wala na ako makitang mga unggoy dito sa asyenda.
pagpapatayin mo silang lahat. Sir Jupiter, ayon pa kay Andrea, likas na maawain sa mga hayop ang kanyang ama, lalo pa sa mga unggoy na parang tao. Bago pa nga raw siya nag-aral sa Maynila, nakita pa niya kung paano alagaan, turuan at pagmalasakitan ng itay niya ang mga unggoy. Sige mga unggoy, magpakabusog kayo. At gaya ng dati, pagkakain nyo, tuturuan ko kayo ng pagtatanggol sa inyong sarili para hindi kayo maperwisyo ng ibang mababangis na hayop gubat. Pero sabi ko naman sa inyo, dito lang kayo sa gubat mamalagi. At kapag may pagkakataon ako, dito ko na lang kayo palihim na dadalhan ng pagkain. At huwag kayong gagawi sa malaking bahay ng asyenda ni Sir Valentin dahil ayaw na ayaw ng amo ko na makakita ng isa man lang sa inyo. Ha? Bakit nanlisik ang mga mata nyo, mga unggoy? Bakit inilabas nyo ang inyong mga pangil? Galit ba kayo na itinataboy ko kayo palayo sa bahay ng amo ko? Teka, bakit pinaligiran niyo ako? Mga unggoy, sasaktan niyo ba ako? Papatayin niyo ba ako? Kinabahan daw ang itay ni Andrea matapos siyang paligiran ng mga unggoy, Sir Jupiter. Pero hindi siya sinaktan ng mga hayop. Pinaligiran lamang siya para proteksyonan sa malaking ahas na gumapang malapit sa kanya. Pagkaraay pinagtulong-tulungan daw kagatin at patayin ng mga unggoy ang ahas. Ang pagtatanggol ng mga unggoy sa akin ang ikinuwento ko kay Andrea nang tumawag siya sa akin, Lina. Para hindi mag-alala sa atin ang ating anak. Hindi mo ba ikinuwento sa kanyang madalas na pananakit sa'yo ni Sir Valentin? Hindi na kailangan, Lina. Sa edad ko, mahirap na akong makahanap ng iba pang trabaho. Dito na ako lumaki sa lugar na ito. Binata pa ako, katiwala na ako rito. Hanggang mapang-asawa kita at nagkaanak tayo. Pero mabait ang mga dating amo natin, Simeon. Nanirahan na nga lang sila sa ibang bansa kaya ipinagbili itong asyenda kay Sir Valentin. Na noong una akala natin mabait din kasi hindi tayo pinaalis dito. Pero ilang buwan pa lang natin siyang nagiging amo lumitaw na ang masamang ugali niya. Pagpasensyahan na lang natin si Sir Valentin. Mabuti na lang mabait ang pangalawang asawa niyang si Ma'am Shelo. Hindi katulong ang trato niya sa atin. Lina, ang mahalaga patuloy nating mapag-aral sa Maynila si Andrea. Ay, kung hindi nga lang gaya mo, ayoko ring mahinto sa pag-aaral ang nag-iisa nating anak. Hihimukin kitang umalis na tayo rito sa asyenda. Kasi sa konting kibot, nakabulyaw sa atin si Sir Valentin. Kahit alam niyang may sakit ka sa puso at napaka-nervyosa ko. Magbabago rin siguro ang amo natin. Sana nga, Simeon. Dahil nag-aalala ako. Baka sa sama ng ugali ni Sir Valentin mapadali ang buhay natin. Mahal na mahal si Andrea ng mga magulang niya, Sir Jupiter, at mahal na mahal rin ng kaibigan ko ang nanay at tatay niya. Kaya madalas siyang tumawag
sa mga iyon. Inay? Andrea, anak, salamat naman tumawag ka sa akin. Eto, nagkausap tayo. Talaga naman pong tumatawag ako sa inyo ni Itay 2 o 3 beses sa loob ng isang linggo, di ba? Kumusta po kayo? Eto, katatapos ko lang maglaba. Ang itay mo naman, ayun, nagdidilig ng mga halaman sa paligid ng bahay. Ako naman po nandito sa campus. Vacant period namin kaya naisipan kong tawagan kayo. Sa susunod na linggo pa kami makakapagpadala ng pera sa'yo, anak, ha? Ay, okay lang po. Inay, okay din po ba kayo ni Itay dyan sa asyenda? Inay? Mabuti naman ang kalagayan namin ng itay mo, anak. Bakit hindi po kayo agad nakasagot sa tanong ko? Alam mo namang hindi ako masyadong sanay gumamit ng cellphone. Ikaw lang ang mapilit magkaroon kami ng itay mo nito. Para nga po kahit nandito ako sa Maynila, nagkakabalitaan po tayo. At hindi po ako masyado nag-aalala sa inyo. Wala ka namang dapat alalahanin sa amin ng itay mo. Noon pong hindi pa nangingibang bansa yung dating may-ari ng asyenda, alam ko po okay lang kayo dyan ni Itay. Pero simula po nung mapalitan ng amo ninyo. Ay, mabait din naman si Sir Valentin. Ay, ewan ko po Inay ha. Pero halata ko pong peke lang yung pinapakita niyang kabutihan. Wala po akong katiwa-tiwala kay Sir Valentin. Narinig ko ang pakikipag-usap ni Andrea sa kanyang ina, Sir Jupiter. Kaya ipinaalam na rin sa akin ng kaibigan ko ang problema niya. Worried ako sa parents ko, Roxanne. Kaya wala akong ganang kumain. Kayo lang naman ni Danny ang mapilit magaya sa akin dito sa kantin. Sus, kausap pa lang nanay mo kanina sa cellphone na wala ka na ng gana kumain. Samantalang, kaninang nasa klase pa tayo, sabi mo medyo gutom ka na, di ba? Nag-aalala kasi ako sa mga magulang ko eh. Pakiramdam ko, may tinatago sila sa akin. Baka hindi totoong maayos ang lagay nila sa asyenda. May maitutulong ba ako sa kanila, Roxanne? Sabihin mo lang, Andrea. At bilang boyfriend mo, handa akong tulungan ng parents mo. Kahit pa malayo rito sa Maynila ang asyendang tinitirhan nila. At kahit pa malagay sa panganib ang buhay ko. Taunan kung umuwi si Andrea sa tinitirhan ng parents niya sa Zambales, Sir Jupiter. Pero dahil sa pag-aalala niya sa kanyang ama't ina, nagpasya siyang umuwi na sa nalalapit na semestral break. Wala sa hinagap niya ang malagim na mangyayari sa asyenda. Ay, Valentin. Ang sarap mamasyal dito sa ibabaw ng burol kapag nag-aagaw ng dilim at liwanag. Kay gandang pagmasdan ng papalubog na araw. Kaya nga dito kita madalas ipasyal, Shelo. May biglang gumalaw sa likod ng puno? Unggoy? Shelo, huwag kang umatras sa gilid ng bangin! Hindi ko mabalansa ang sarili ko! Shelo! Sa pagkagulat ng asawa ni Sir Valentin sa unggoy,
Nahulog ito sa matarik na bangin, Sir Jupiter. Una ang ulong bumagsak siya sa malaking tipak na bato na agad niyang ikinamatay. Cielo, asawa ko. Namatay ang asawa ko dahil sa pagiging irresponsable ng walang silbi kong katiwala. Kaya pagkalibig sa asawa ko, magbabayad sa akin si Simeon. Magbabayad siya ng mahal. Habang nasa punerarya ay nagngingit-ngit na nagbanta raw ang amo ng mga magulang ni Andrea, Sir Jupiter. Wala namang kamalay-malay ang ama ng kaibigan ko sa nagbabantang lagim sa kanya. Bakit bumangon ka pa, Lina? Simeon, narinig na nating dumating dito sa asyenda si Sir Valentin. Matulog na tayo. Baka pumunta siya dito sa servants quarter. Amo natin siya. Kung may iutos siya sa atin, sundin natin. Kahit pa malalim na ang gabi. Mabuti kung may iutos lang siya. Paano kung saktan ka niya? Walang dahilan para gawin niya yon. Hindi ko rin gusto. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Simeon, mabuti pa yata umalis na tayo rito. Simeon! Ha? Sir Valentin, Sir Valentin, bakit bigla na lang po kayong pumasok dito? Pagbabayaran mo ang pagkamatay ng asawa ko, Simeon! Sir Valentin, maawa po kayo sa asawa ko. Huwag niyo siyang saktan. Tumabi ka, Lina. Huwag kang pumagitna sa amin ng irresponsable mong asawa. Maawa po kayo sa kanya. May sakit siya sa puso. Sabing tumabi ka! Sir Valentin, huwag mo pong saktan ang asawa ko. Gunggong ka. Namatay ang asawa ko dahil sa kairesponsablehan mo. Itong dapat sa'yo! Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Simeon! Simeon! Matapos daw pagsusuntukin si Mang Simeon ni Sir Valentin, napahandusay ang matandang lalaki na sapo ang kaliwang dibdib. Nangisay, tumirik ang mga mata hanggang nalagutan ng hininga. Matapos yo'y ginamit ni Sir Valentin ang kanyang pera at impluwensya para maipalibing agad si Mang Simeon. At mapalitaw na aksidente ang pagkamatay nito sa labis na pamimighati ni Aling Lina. Simeon, bakit mo ako iniwan? Simeon. Delikado ako. Baka ipahamak ako ng linang ito. Mula nang mabiyuda siya, wala na siyang ginawa sa nagdaang ilang araw, kundi yakapin ang litrato ng kanyang asawa.
Lina, huwag mong isisi sa akin ang pagkamatay ng asawa mo, ha? Hindi ko kasalanan na may sakit siya. Atake sa puso ang kinamatay niya. Sige, Simeon, matulog ka na muna ha. At habang natutulog ka, kakantahan kita. Nasiraan na yata ng bait ng linang ito. Dahil sa pagkamatay ng asawa niya, nabaliw siya. Ayos lang. Ayan, tulog na ang asawa ko. Nakadilat siya habang natutulog. Kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Kawawa. Sir Jupiter, tuluyang nabaliw si Aling Mila dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Bagay na lingid sa kaalaman ni Andrea. Bakit napailing ka, Andrea? Danny, Roxanne, kahit anong gawin ko, hindi ko na makontak ang inay at itay ko. At hindi rin sila sumasagot sa mga text ko. Huwag ka masyadong mabahala, Andrea. Baka totoo ang pinangangambahan ko. Baka may masamang nangyari na sa parents ko. Dahil sa sobrang pagkabahala at pag-aalala ni Andrea sa mga magulang niya, nagpasya siyang umuwi na agad sa probinsya. Sinamahan siya ni Danny. Habang nasa biyahe sila, isinagawa ni Sir Valentin ang kahindik-hindik niyang plano. Laso nung inihalo ko sa isang basong tubig na ito. Pabagsik na laso na tatapos sa problema ko sa baliw na si Lina. Para hindi na niya ako maipahamak balang araw. At walang maaaring magduda sa akin dahil hindi katakatakang aksidenteng mamamatay sa pagkalaso ng isang baliw. Lina, ipinagtimpla kita ng juice na paborito mo. Masarap to. Juice? Masarap? Oo, Lina. Masarap ang juice na yan. Kaya, inumin mo na. Oo, iinom ako, juice. Iinom ako ng... Matapos mainom ng ina ni Andrea ang juice na may lason, agad sumakit ang tiyan nito, Sir Jupiter. Nagsuka hanggang napahandusay na nangingisay habang nakangising pinapanood ng buho nitong amo ang unti-unting pagkalagot ng kanyang hininga. Pagdating ni Andrea at ng kanyang kasama sa asyenda, patay na ang kanyang ina.
Andrea, ikaw pala. Akala ko kung sino na ang dumating. Bigla po akong bumiyahe kasama ang mga kaklase ko, sir. Si Danny po. Magandang hapon po. Bakit bigla ng pag-uwi mo, Andrea? Wala po. Na-miss ko lang po ang inay at itay ko. Mabuti at umuwi ka. Talagang gagawa ako ng paraan para maipaalam sa iyo ang masamang nangyari rito sa isla. Sa iyong mga magulang. May masamang nangyari po ba sa inay at itay ko? Huwag ka sanang mabibigla. Bakit po kayo napailing, Sir Valentin? Patay na ang mga magulang mo. Hindi. Hindi maaaring patay na ang inay at itay ko. Hindi. Upang maniwala si Andrea, sinamahan ni Sir Valentin ang dalaga sa servant's quarter na kinaroroonan ng bangkay ni Aling Lina. Agad niyakap ng kaibigan ko ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Inay. Inay ko. Andrea, tama na yan. Danny, hayaan mo akong yakapin ang bangkay ng inay ko. Sabi ni Sir Valentin, kamamatay lang ng inay mo dahil sa aksidenteng pagkalason. At kalilibing lang ng itay mo noong nakaraang linggo dahil sa sakit sa puso. Hindi ako naniniwalang inatake sa sakit sa puso ang itay ko. At nalason ng inay ko. Kaya sila namatay. Anong gusto mong sabihin? Malamang sinadya silang patayin. Dapat may managot sa pagkamatay nila. Shh! Ang bibig mo, Andrea. Nasa labas lang nitong servant's quarter ang amo ng mga magulang mo. Si Sir Valentin. Malamang may kinalaman siya sa pagkamatay ng inay at itay ko. Andrea, baka marinig ka ni... Narinig ko ang mga sinabi ni Andrea. Sir Valentin, pasensya na po kayo kay Andrea. Naintindihan ko siya. Natangay lamang siya ng bugso ng kanyang damdamin. Dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sir Valentin, magtapat nga po kayo sa akin. Nagtapat na ako sa iyo. Ano po ang totoong ikinamatay ng inay at itay ko? Andrea, nagsabi na ako sa iyo ng totoo. Maniwala ka sa akin. Sakit sa puso ang ikinamatay ng itay mo at ang inay mo na may nalason. Sinungaling kayo! Andrea! Andrea, tama na. Danny, malakas ang kutob ko. Pinatay ang mga magulang ko. Pinatay sila. Pinatay sila. Halos maghisterya na sa paghagulgol si Andrea dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, Sir Jupiter. At nang pumasok sa kanyang kwarto si Sir Valentin, may ipinakiusap ang kaibigan ko sa boyfriend niya. Hanggat maaari, ayokong iwan si Andrea sa asyenda. Sa liblib na lugar na ito. Pero ayaw niyang sumama sa akin.
Hindi niya maiwan ang bangkay ng kanyang ina. Kaya wala akong magawa kundi sundin ang pakiusap niya sa akin na humingi ako ng tulong sa mga pulis. Danny, Sir Valentin? Huwag niyo po akong tutukan ng baril. sa akala mo kaya papayag ako makapunta ka sa presinto sa bayan? At may report mo sa mga pulis ang pagkamatay ng mga magulang ni Andrea, ha? Gunggong ka! Matapos paluin ni Sir Valentin ng puluhan ng baril ang ulo ni Danny, bumagsak ito sa lupa na walang malay. Sir Jupiter, kasunod niyon hinila ng buhong ang katawan ng kaibigan ko at inihulog sa matarik na bangin bago siya nagbalik sa asyenda. Pero bago siya nakapasok sa servant's quarter, namataan siya ni Andrea na may hawak na baril. Kaya agad tumakas ang kaibigan ko. Sa laki ng takot ko kay sir, nagkaligaw-ligaw na yata ako dito sa gubat. Buhay ka pa, Andrea. Talagang pinahanginan lang kita ng bala dahil bago kita patayin, pagsasawaan muna kita. Sir Valentin, huwag niyong itutok sa akin ng baril. Hindi ka makakalis sa gubat na ito ng buhay. Maawa po kayo sa akin. Ayaw mo rin lang maniwala sa akin. Aamin na ako sa iyo. Oo, Andrea. Ako nga ang pumatay sa mga magulang mo at pinatay ko rin ang kaklase mo. Napakasama niyo. Lalo kung patutunayan sa iyo ang kasamaan ko. Halika! Pagsasawaan ko ang katawan mo bago kita patayin. Iwan niyo ako. Mga unggoy. Napakaraming unggoy ang biglang nagsulputan sa talayban. At sa itaas sa mga puno. Naglilising ang mga mata nilang nakatitig sa akin. At nakalabas sa mga pangil. Takihin ako ng napakarami. At galit ang mga unggoy. Hindi ka panipaniwala, Sir Jupiter. Pero buong bangis na inatake raw si Sir Valentin hanggang sa mapatay ng napakaraming unggoy ng mga hayop na bagamat salat sa pag-iisip ay tinuruang magtanggol sa sarili ng yumaong ama ni Andrea. At nagkaroon ng pambihirang bangis ang mga ito nang makitang nasa panganibang buhay ng nag-iisang anak ng taong nagpahalaga sa kanila. Matapos maisaayos ni Andrea ang libing ng kanyang mga magulang at ng kanyang boyfriend, upang malimot marahil ang malagim na sinapit ng mga yon, nag-apply siya ng trabaho sa abroad. Pinalad naman siyang natanggap na caregiver sa Dubai. Sa ngayon, ilang taon ko nang hindi makontak ang kaibigan ko. Marahil sinadya niyang mawalan kami ng komunikasyon upang hindi na niya maalala pa ang kakilakilabot na sinapit ng kanyang mga magulang sa asyenda kung saan sila naging mag-asawang katiwala. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang
nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Bakit ang daming dugo, anak? Hindi ko sinasadya. Bakit ka nakalutang sa ere? Bantay ng Bukal. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat po ng katulad kong taga-suporta ng channel na ito simula pa noon. Palagi po kaming nakikinig sa inyo ng mga kasamahan ko sa pinagtatrabahuan naming construction site. Ang totoo ay matagal ko na rin pong gustong magbahagi sa inyo ng kwento, ngunit ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipadala ito sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. Sa susunod na buwan ay magsi-50 anyos na ako at ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay nangyari pa po noong mga 10 taong gulang pa lamang ako. Mga 4 na dekada na rin ang nakalilipas doon sa lugar na aking kinalakihan sa Bicol. Noong araw sa lugar namin ay uso pang manguha ng tubig mula sa bukal na nanggagaling pa mismo sa tuktok ng bundok na malapit lang sa tinitirhan namin. Pinadadaanan ito sa pinagdugtong-dugtong na kawayan at ang tubig na nanggagaling doon ay natatandaan kong talagang napakalinis. Matamis-tamis po ang lasa noon at natural na malamig. Bukod pa sa napakalinaw nito at wala kang makikitang nikatiting na sumasamang buhangin. Ang sabi po kasi ng matatanda sa amin, may bantay daw ang bukal na yon. Kaya nga mahigpit nila kaming pinaaalalahanan palagi na sa tuwing mag-iigib daw kami ng tubig mula sa nasabing bukal, ay palagi raw kaming magpapasintabi, magpapaalam, at magpapasalamat kahit na hindi naman namin nakikita ang sinasabi nilang bantay sa bukal na yon. Bukod pa roon, mahigpit din nila kaming binibilinan na mag-ingat sa bawat kilos namin at siguraduhin huwag na huwag naming dudumihan o lalapastanganin man lang ang bukal at ang tubig mula doon. Kasi may masama raw mangyayari sa amin. Hindi naman namin alam na totoo pala ang sinasabing yun ng matatanda. Dahil ako mismo ay nasaksihan ko kung ano ang nangyari sa sarili kong kapatid na si Kuya Victor, matapos niyang hindi sinasadyang dumihan ang tubig mula doon sa sinasabing bukal. Jojo, Victor! Bilisan ninyong mag-almusal dyan at umakyat kayo sa tuktok. Kunin nyo na yung mga bunga ng tanim kong saging doon. Bago pa tayo maunahan ng iba. Maakala mo sa kanilang tanim at hindi marunong magpaalam ang mga umaakyat doon eh. Pwede namang manghingi. Nay, mga hinog na ho ba yun? Parang hindi pa eh. Basta't kunin nyo. Ikakalburo na lang natin para mahinog. Bilisan nyo na't habang hindi pa tirik ang araw. Mamaya ay napakainit na. Nang umagang yun dahil sa utos ng nanay ay umakyat kami ng aking Manoy Victor sa tuktok ng medyo maliit lang namang bundok na yun kung nasaan din ang bukal na pinagkukunan namin ng malinis na inuming tubig.
Dala namin ang isang buslo bilang lalagyan ng mapipitas naming bunga ng saging. Hindi naman kami inabot ng ilang oras sa pangunguha ng bunga. Sanay na rin naman kasi kami ni Manoy Victor sa gawaing yun. Siguro'y bago mag alas 6:30 ng umaga'y tapos na kami at handa na sanang umuwi. Nang bigla naman akong kalabitin ng kapatid ko. Jojo, teka muna sandali. Parang sinasamaan yata kasi ako ng tiyan. Pigilan mo muna. Doon ka na magbanyo sa bahay, Manoy. Nakakapandiri ka naman eh. Kaya pala kanina pa ako nakakaamoy ng mabaho. Ikaw napaka-arte mo. Nakikiamoy ka na nga lang eh. Basta hintay mo ako dyan. Magbabawas lang ako saglit. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan ko noon si Manoy na umupo sa isang medyo tagong bahagi sa tuktok ng bundok. Doon siya nagbawas ng laman ng kanyang tiyan. O tara na, Jojo. Tapos na ako. Hindi mo man lang ba dadakutin o tatabunan ng lupa ang kalat mo? Lagot ka kay nanay. Diyan ka pa dumumi malapit sa agusan ng bukal. Abay talagang kaarte ng batang to. Layo-layo naman eh. Saka hindi mo ba nakikita yung dag-em? Parang uulan na inuuna mo pa yung kaartehan mo. Tara na. Pagkatapos sabihin sa akin yun ni Manoy ay hindi niya na hinintay pang sumagot ako at nagsimula na rin siyang maglakad pababa ng bundok. At dahil bata pa ako noon at di hamak na mas matanda siya sa akin sa edad niyang 26 ay wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Hindi ko naisip na sana pala ay mas nagmatigas pa ako laban sa aking kapatid ng araw na yun. Dahil yun na pala ang magiging mitsa ng sunod-sunod na kamalasan sa buhay naming mag-anak, lalong-lalo na kay Manoy Victor. Malakas ang naging buhos ng ulan. Eksaktong pagka-uwi namin ni Manoy sa bahay. Medyo inabutan pa nga kami noong mga nasa bandang bukana na kami ng bakuran namin. Dahil doon ay nabasa pa rin kami ng ulan. Kaya pinagpalit na agad kami ni nanay ng damit. Pagkatapos noon, ay tumulong na ako kay nanay sa pagluluto ng aming pananghalian. Victor, anak! Nandito ang nobya mo. Lumabas ka nga muna saglit dito sa sala at asikasuhin mo itong si Graciela. Magtama't magtatanghalian na rin naman. Maghahain na kami ni Jojo. Oh, Graciela. Ang lakas ng ulan ah. Bakit napadalaw ka? Ang totoo kasing yan, Victor. Napanaginipan kita kagabi. Masama kasi naging panaginip ko kaya naisipan kitang puntahan dito sa inyo. Bakit parang ang tamlay mo yata? Masama bang pakiramdam mo? Ako, Graciela, nabasa kasi sa ulan yung magkapatid na yan kanina. Inutusan ko kasi silang magpunta doon sa bundok. Pero inabot sila ng ulan. Kaya ayan, baka tatrangkasuhin niyang si Victor kaya ganyan ang itsura. Halina kayo. Kain na. Habang mainit itong sinigang sa gabi. Nay, pwede ho bang mamaya na ako?
Wala ho akong gana eh. Kakain na lang ho ako mamaya kapag medyo umayos na itong tiyang ko. Sumasakit ho eh. Naku anak, pilitin mong kumain. Lalong sasakit yung tiyan mo kung hindi mo lalagyan ng laman. Ala sige, humigop ka man lang ng sabaw. Nang mga sandaling yun ay talagang napakatamlay ni Manoy Victor. Katulad ng nanay, ang buong akala ko rin noong una ay baka nilagnat lang siya dahil nabasa kami ng ulan. Pero nang kinagabihan din ng araw na yun, ay kinumbulsyon ang aking kapatid na talaga namang labis na nagpanerbiyos sa aming nanay. Anak, ano ba yung nangyayari sa'yo? Bakit naman bigla kang nagkaganyan? Nanay, ang sakit ho ng tiyan ko. Saka ho, ang puwetang ko. Ang puwetan mo? Sobrang sakit na ho talaga. Bakit masakit ang puwetan mo, Victor? Patingin nga. Ano yan? Bakit ang daming dugo, anak? Hindi ko na ho kayang sakit. Kahit ako ay pinanlakihan noon ng mga mata nang makita kong napakaraming ang dugo sa puwetan ni Manoy Victor. Gayong nang subukang tingnan ni nanay kung may sugat ba sa roon ay wala naman kaming nakita. Panay na ang iyak ni nanay kaya't kahit malakas ang ulan ay sinamahan ko siyang dalhin si Manoy sa klinika ng barangay namin noon na medyo may kalayuan pa naman sa aming tirahan. Wala kasi ang tatay noon dahil nagtatrabaho ito sa malayong lugar bilang karpintero. Sa klinika ay binigyan lang nila si Manoy ng pain reliever. Bukod doon ay wala naman silang nakitang komplikasyon sa kanya o sa kanyang puwetan. Kaya wala rin silang nasabi sa amin kung bakit yun dumudugo. Hindi man lang nakatulong kahit kaunti ang naging lakad naming yun dahil hindi rin naibsan ng mga gamot ang sakit ng aking kapatid. Sa totoo lang ay lalo pa nga yata yung lumala dahil mas dumalas ang kumbulsyon niya. Isang gabi sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay bigla na lang akong naalimpungatan nang marinig kong sumisigaw si Manoy Victor sa kabilang kwarto, kung saan din natutulog noon ang nanay upang siya ay bantayan. Dahil doon ay dali-dali akong bumangon at tumakbo papunta sa kabilang kwarto. Sumilip ako habang nakasandal sa hamba ng pintuan. Patawad! Patawarin mo ko! Hindi ko sinasadya! Anak, ano bang sinasabi mo? Ano ba yung tinitingnan mo dyan sa may bintana? Nanay, nagagalit siya sa akin. Nagagalit siya kasi dinumihan ko raw yung bukal. Nanay, nakakatakot ang itsura niya. Paalisin niyo siya rito. Nay, paalisin niyo! Noong kabataan ko ay hindi naman ako katulad ng ibang bata na sobrang matatakutin. Pero nang gabing yun, matapos kong marinig ang mga katagang binitiwan ni Manoy ay halos nagtayuan na yata ang lahat ng buhok ko sa katawan. Nanlalaki ang ulo ko at talagang hindi ako nakapagsalita kaagad. Kung hindi pa ako binalingan ng nanay ay hindi ako makakagalaw sa kinatatayuan ko. Jojo, anak. Ano ba yung sinasabi ng Manoy mo? Ano ba ginawa niyo sa bukal? Nay, hindi ho ako. Si Manoy ho kasi.
Doon dumumi malapit sa agusan ng bukal eh. Sinabihan ko nga po siya na linisin niya yun pero hindi siya nakinig sa akin. Ay, Diyos ko! Bakit mo ginawa yun, Victor? Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang kinalaban mo sa paglapastangan sa kalinisan ng bukal. Bakit mo dinumihan ng tubig? Nanay, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman po alam na aanurin ng tubig ulan ng dumi ko papunta sa mismong bukal. Hindi ko sinasadya, Nanay. Iyak ng iyak ang nanay noon. Hanggang sa dumating ang tinawag niyang albularyo, kinabukasan ay namumugto ang kanyang mga mata. Walang kasiguraduhan kung ano ang kahihinatnan ng pagtatangka naming pakikipag-usap sa nilalang na nagpaparusa noon sa kapatid ko. Pero sobrang desperado na kami ng mga panahong yun. Sinimulang tingnan ng albularyong si Mang Anastasio ang kapatid ko na wala na yatang araw na hindi namimilipit sa sakit. Mayroon na rin kasing tumubong bukol sa kanyang likuran na lalo pang nagpahirap sa kanya. Maya-maya pa nakita kong umiling-iling si Mang Anastasio. Kahit ako'y musmus pa lang ng mga panahong yun ay naiintindihan ko ang tinging ipinukol niya sa nanay. Lalo na nang sundan yun ng malakas na paghagulhol ng aming ina habang nakayakap siya kay Manoy Victor. Mukhang mataas na uri ng engkanto talaga ang nagbabantay dyan sa bukal, Anita. Talagang galit siya sa anak mo at gusto niyang pahirapan si Victor ng paunti-unti. Natatakot akong baka kapag sinubukan natin siyang kausapin, ay lalo pa siyang magalit. Wala na rin naman ho tayong magagawa, Mang Anastasio. Ganon din naman ang kauuwian ng anak ko kung sakali. Kaya gawin na ho natin ang lahat ng pwede nating gawin ngayon. Nakikiusap ho ako sa inyo. Kung yan ang desisyon mo, Anita, Sinimulan ni Mang Anastasio na bumulong sa hangin. Hindi ko gaanong naiintindihan kung ano ang sinasabi niya noon, Sir Jupiter, pero hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang kilabot na naranasan ko habang sinusubukan ni Manong Anastasio na kausapin ang elementong nagpaparusa sa kapatid ko. Lalo pa akong natakot noon, Sir Jupiter, nang biglang yumanig ng kaunti ang paligid namin maya-maya. Bukod doon ay kitang-kita ko nang makayanang buksan ng malakas na hangin ang nakasarado naming bintana at pintuan. Nag-ingay ang mga alaga naming manok sa likod bahay. Nagtahulan din ho ang mga aso at nagngiyawan ang mga pusa sa paligid. Pagkatapos ay sinundan yun ng isang malakas na sigaw na biglang umalingaw-ngaw sa paligid namin. Hindi huminto ang ihip ng napakalakas na hangin noon, Sir Jupiter. Para talagang may bagyo ng mga sandaling yun. Maging ako ay kinailangan pang yumakap sa upuan naming gawa sa kawayan para lang hindi ako tangayin ng hangin. Napakatindi ng pangyayaring yun, Sir Jupiter, na hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isip ko. hinihingi ng batang ito ang kapatawaran mo.
Nagmamakaawa ang kanyang ina. Kung ano man ang nagawa niyang kasalanan ay nangangako kaming hindi na ito ulitin pa. At ito ay itatama namin. Nakikiusap ako sa iyo. Sa ngalan ng Diyos, alisin mo ang parusang ipinataw mo sa batang ito. Huwag mo na siyang pahirapan pa. Pakiusap po. Nilalang na bantay sa bukal. Huwag niyo na pong pahirapan ang anak ko. Huwag niyo po siyang kunin sa amin. Nang mga sandaling yun ay pumapalahaw na rin ako ng iyak. Takot na ako habang pinagmamasdan ko ang walang malay na Manoy Victor habang nakahiga siya sa harapan namin. Ganoon pa man, maya-maya ay nagulat ako nang bigla siyang magmulat. Kaya lang hindi normal na pagmulat ang ginawa niya. Dahil dilat na dilat ang mga mata niya habang nagpapalipat-lipat ito ng tingin sa paligid. Bukod doon, biglang ngumisi ng pagkalaki-laki si Manoy Victor. Yung ngisi niya ay talagang nakakatakot dahil halos umabot na yun sa kanyang tenga, Sir Jupiter. Tumingin siya kay Mang Anastasio. Pagkatapos ay kay nanay. Pero hindi nagtagal ay ibinaling niya sa akin ang tingin niya at nang gawin niya yun ay lalo pang lumawak ang pagkakangisi ni Manoy. Biglang humalakhak si Manoy Victor, pero yung paraan ng paghalaklak niya ay kakaiba. Para kasing nagdodoble ang kanyang boses at kasabay nung ay unti-unti siyang umaangat mula sa kanyang higaan. Para siyang bumabangon nang hindi man lang gumagamit ng kahit na anong puwersa sa kanyang katawan. Matapos ninyong pakinabangan sa mahabang panahon ng bukal, bigla niyong babastusin at dudumihan. Gaano kawalang utang na loob ang mga taong katulad ninyo? Sa tingin niyo ba ay papayag ako na ganun na lamang kayo kadali makakatakas sa parusa ko? Nagkakamali kayo. Hindi niya intensyon na gawin yun. Patawarin mo na ang bata. Nakikiusap kami sa'yo. Huwag mong gawin ito. Biglang kumunot ang noo ni Manoy Victor pagkatapos ay tumahimik siya habang nakatitig ng masama kay Mang Anastasio. Parang galit na galit ang itsura niya. Parang handa na niyang saktan ang albularyo. Kundi lang may biglang pumasok sa aming pintuan. Manay, Graciela! Ano ang nangyayari? Victor? Bakit ka nakalutang sa ere? Ang kanina ay galit na hitsura ni Manoy Victor ay bigla na lang nag-iba nang mapatingin ito kay Ate Graciela, Sir Jupiter. Biglang nanumbalik ang kanina ay ngisi sa mga labi nitong sa totoo lang po ay namumutla na ng mga sandaling yun. Wala ni isa man sa amin ang nakagalaw nang bigla na lang lumapit si Manoy Victor sa pwesto ni Manay Graciela nang hindi niya inihahakbang ang kanyang mga paa sa lupa. Pagkatapos ay hinaplos niya ang mukha ng kanyang nobya. Victor, ano ba nangyayari sa'yo? Tumulo na lang ang luha ni Manay Graciela habang pinagmamasdan niya si Manoy Victor. Alam kong takot din siya sa mga sandaling yun pero nilalabanan niya yun para sa aking kapatid. Hindi naman sumagot si Manoy Victor kay Manay Graciela, bagkus ay niyakap niya lang ito.
Pagkatapos po noon ay himalang bigla na lamang bumagsak sa lupa si Manoy Victor mula sa pagkakalutang nito sa ere. Pagkatapos ay nawalan ito ng malay. Doon na rin huminto ang pag-ihip ng pagkalakas-lakas na hangin na halos tumangay sa akin kanina. Ang sabi ni Mang Anastasio ay mukhang nakursunadahan daw ho ng elemento si Manay Graciela. Kaya pinagbigyan ito ang hiling naming buhayin niya si Manoy Victor. Kaya lang po, Sir Jupiter, bagamat mabilis na nawala ang bukol ng kapatid ko sa kanyang likuran simula ho noon, ay hindi na nanumbalik pa ang lakas ng kanyang mga binti at paa. Simula po noon ay hindi na siya nakalakad pa. Dahil tila lumiit na ho ang mga buto niya sa magkabila niyang binti. Nawalan na ho yun ng lakas at ni ang maiangat yun ay hindi niya na nagawa pa. Tuluyan na ho siyang nalumpo, Sir Jupiter, na naging dahilan ho kung bakit tumanggi na rin siyang pakasalan si Manay Graciela. Magiging pabigat lang ako sa iyo, Graciela. Ang mabuti pa ay maghanap ka na lang ng lalaking kaya kang alagaan. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nagkaaganito eh. Wala nang dahilan para sisihin mo pang sarili mo, Victor. At wala ring dahilan para ipagtabuyan mo ko. Dahil kahit anong mangyari ay pakakasalan kita. Lalo pat, malapit na tayong magkaanak. Anong ibig mo sabihin? Oo, Victor. Magiging tatay ka na. Buntis ako. Mabuti na lang ho talaga, Sir Jupiter. At bago pa man mawala ang kakayahang makalakad ng Manoy Victor ko ay nakabuo na pala sila ni Manay Graciela. Dahil doon ay agad silang nagpakasal sa kabila ng kalagayan ni Manoy Victor. Ang totoo ay hindi ko ho alam kung anong swerte naman ang dumapo sa aming pamilya pagkatapos ng pagpaparusang yun mula sa elementong bantay ng bukal. Dahil nga ho kasi wala nang kakayahang magtrabaho ang Manoy Victor ko ay naisipan niya na lang na magnegosyo ng bigasan noon sa bayan. Total ay may palayan naman kami. Sa maiksing panahon lang ho ay napalago ni Manoy Victor ang bigasan. Pagkatapos ay nagkaroon pa siya ng ibang mga negosyo katulad ng maliit na grocery store noong mga sumunod na taon. Dahil doon ay nakapag-aral ako. Pati na rin ang anak nila ni Manay Graciela. Binata na ako noong naisipan nilang bumili ng lupa sa Laguna. Pagkatapos ay pinatayuan nila yon ng apartment na siya nilang pinaupahan na hanggang ngayon ho ay nagbibigay sa kanila ng pangkabuhayan. Ang anak nila ay nagtapos din ho bilang engineer at patuloy pa rin itong nakasuporta sa kanilang mag-asawa. Hanggang ngayon ho ay hindi ko pa rin maisip na nangyari ang lahat ng ito dahil lang sa simpleng pagdumi ni Manoy doon sa tuktok ng bundok. Hindi ko rin ho kasi mapigilang isipin na maging ang swerte namin ay doon din nagsimula. Pero kung ako ang tatanungin, ayoko na ho ulit maranasan ang insidenteng yun kahit kailan. Sana ho ay natakot at naaliw ko kayo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon.
Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa kwento kong ito. Ako nga po pala ulit si Jojo at ito ang aking true story.